Isa mas mahal po talaga. So para po matulong ako sa parents ko, yung bawat ko, projects ko, para may pandagdag din po ako sa tuition fee ko, doon ko na po kinukuha sa mga side ko po. Ang hawak ko po ng customer ko po doon, tatlo pong kurso. Avionics, aeronautical engineer, air maintenance. Lahat po yung customer ko po, nagpapagawa po sa akin yung drawing. Baka may magpa-drawing na sa'yo. Wow! Okay. Oh. Bro, kumaingay. Nag-decide po ako, GM, na mag-training po sa para po makapunta po ako sa Singapore. Kasi po gusto ko po mabigyan yung parents ko ng magandang buhay. So nag-training po ako para po makapunta po ako sa Singapore. Anong nangyari po nung nag-pandemic po? Dapat magiging aircraft mechanic ka doon. Mas malaki sweldo talaga doon. Anong nangyari po nag-pandemic, na-lockdown po ako sa Quezon. Hindi po ako nakakapag-training. Anong nangyari po nun, na-lockdown po sa Quezon. Ang kinabubuhay po ng parents ko sa Quezon is nagtatanim po ng gulay. Plus, para po makatulong ko sa family ko sa pang-araw-araw, ang ginawa ko po yung hawak ko pong pera, GM, na konting savings ko po na gagamitin po sana sa pag-training, ginamit ko po pang kapital sa pagtatanim po ng gulay. So sa sobrang swerte ko po, nalugi po ako. Swerte nga. Wala swerte, Nalugi malas po yun. ako kasi po yung per kilo po ng gulay na binibili po sa akin, 4 pesos lang po. Humaharvest po ako, 100 kilo. So doon ko po lahat kukuha yung pagkain namin. Ito ka. Grabe yan. Ito Kamay po niya, chair, kamay. Yes po. ka para makita ka ng mga nasa labas. Tanda ko po GM kasi po, yung time na po to, kahit po pang magupit ng buhok, wala na po akong Ay, grabe naman yun. Halata naman. Papag ka talaga, nasa papag. Oo. Naging magbubukit po talaga ako doon. Magbubukid. Dumating po sa point na GM na wala na po kami makain. Kasi po, may kinakain naman po talaga, pero po, ang pagkain po namin, kung sino po nakakaalam ng ulam po ng ulam lang. Alam mo? Ang pagkain lang po namin, ang ulam lang po namin ang sitaw, sabaw, tsaka lulang. Mga tanghali gabi, kinabukasan, ganun po yung ulam. Grabe. Dumating po ako sa point na sobrang nangangasin na po yung sikmura ko, inaasin na po ako. Kasi po, paulit-ulit na lang po yung ulam. Para po maiba naman po yung pagkain namin ng parents ko, ang ginagawa ko po na bumibili po ako ng bagoong na 20 pesos. Para po maiba naman po yung panlasa namin. Kasi po, GM, yung parents ko nalugi rin po sa pagtatin po ng gulay. So na-zero po talaga sila. Pati po ako, sabi ko, kasumugan na rin po ako, sabi ko, sarili ko na baka tumama ako sa presyo. Kasi ang haba na ng bagsak ng presyo ng gulay. So sumugal po ako, yung pera ko po, pinagtanin ko po doon. Ang pinakamasakit po doon na nangyari po sa akin, yung parents ko po, nakikita ko na wala pong kinakain. Bilang pinag-aaral po nila sa magandang school, wala man lang po ako magawa para matulungan sila. Kasi bilang pong anak, sobrang sakit po na makita yung magulang mo na walang kinakain na nahihirapan. Alas 12 pa lang po ng madaling araw, nag-harvest na po kami ng gulay. Ang papagbebenta lang po namin ng 800 pesos. Sabi yun? Ganun po siya. So kulang pa po pang Madaling po ng araw. fertilizer. Dumating po GM na hindi po ito alam ng partner ko. Muntik na po ako mag-suicide. Kasi sobra po ako nasasaktan na makita po yung parents ko na wala po talagang makain. Nahihirapan po ako, nai-stress po ako, GM, nadi-depress po ako. Pero nag-pray po ako kay Lord. Sabi ko, Lord, ano po bang gagawin ko? Humingi po ako sa Kanya ng tulong. Kasi naisip, na-realize ko po kung mag-suicide po ako na wala na nga kumakain yung parents ko. Hirap na nga po sa buhay. Kung mag-suicide ako, mas bibigyan ko pa sila ng problema. Tama. Totoo. Naisip ko po, kung gagawin ko po yun, magkano po kabaong.
Lechon. Tama eh. Practical lang. Buti naisip mo yun. Gastos. Hindi, kababaon ka na lang sa bukid. Dinala ko sa tinatanim. Pero share naman. Guys,